Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Bonifacio Busita of One Rider Party List to deliver his privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. The gentleman from the One Rider Party List, the Honorable Bonifacio L. Busita, is recognized to avail of the privilege hour. Thank you, Mr. Speaker. Sa ating mga kasama, magandang gabi po sa ating lahat. Mr. Speaker, napakahusay po ng mga mambabatas na bumalangkas ng Republic Act No. 4136, Land Transportation and Traffic Code, at ang mga gumawa ng Executive Order Numbers 202 at 266 dahil produktado sa pang-abuso ang mga motorista at ang mga may-ari ng sasakyan. Nakakalungkot lamang po, Mr. Speaker, na dahil sa maling pagpapatupad ng ginagawa ng LTFRB, LTO, MMDA, IAC at lokal na pamahalaan ng Maynila, Santa Rosa City at Binyan City sa probinsya ng Laguna at Santo Tomas City sa probinsya ng Batangas. Marami sa ating mga kababayan ang naaabuso at nabibiktima ng katiwalian. Mr. Speaker, mahigit 3 dekada na po, 36 years, mula noong 1987 nang lumabas ang Executive Order No. 202. Libo-libong mga sasakyan ang na-impound at pinatawa ng LTFRB ng malalaking halaga ng multa. 1 million pesos para sa mga bus, 200,000 para sa mga truck at van, 120,000 para sa mga kotse, at 50,000 naman para sa mga jeepney. Sa kasalukuyan po, ang LTFRB ay may mga naka-impound na sasakyan sa iba't ibang lugar ng ating bansa na may kabuuang bilang na 1,729 motor vehicles. Ang mga ito po ay patuloy na nasisira habang nakabilad lamang sa sikat ng araw at mga pag-ulan dahil ang LB ay walang maayos na impounding facility. Mr. Speaker, isa po sa mga biktima ng maling pagpapatupad na ginagawa ng LTFRB, si Mr. Julio Romualdo. Nahuli siya ng mga kawani ng LTFRB Central Office noong November 19, 2019 dahil sa akusasyong paglabag na kolorom o ilegal na pagmamasero. Sinubukan po siyang kutongan ng halagang 50,000 pesos pero wala siyang naibigay dahil siya ay walang hanap buhay at may malubhang karamdaman. 3 beses siyang nagpapadialysis sa 1 linggo at humihingi lamang ng pera sa mga kapamilya at mga kaibigan. Nakiusap siya noon, pero ang sabi sa kanya ng isa sa mga humuli, okay lang sa akin, pero paano naman ang mga kasama ko? Mr. Speaker, kapani-paniwala po ang kwento ni Mr. Romualdo dahil ganyan ang madalas na lengguwahe ng mga abusado at mapagsamantala sa kapangyarihan. Mr. Speaker, wala siyang naibigay na suhol. Kawani ng LTFRB Central Office ang minamaneho niyang photon van na pag-aari ng kanyang ina na may plate number NBY 1899. Kasalukuyang naka-impound pa rin po ito sa LTFRB Pampanga. Yan po ang sasakyan na kanyang ginagamit kapag pumupunta ng ospital at nagpapadialysis. Dala po ni Mr. Romualdo ang kanyang medical records nang mahuli siya at makikita sa physical niyang anyo na may malubha siyang karamdaman. Pero dahil tiwali at manhid ang puso ng mga humuli sa kanya, hindi binigyan ng pansin ang kanyang kalagayan at pakiusap. Base sa mga elementong batayan sa paglabag sa kolorom, biktima siya ng maling pagpapatupad na ginagawa ng mga kawani ng LTFRB.
Kaya tinulungan ko siya. Nag-file kami ng contest, pero makalipas ang maraming buwan, hindi ito pinaboran ng ahensya. Denied ang kanyang contest. Mr. Speaker, on behalf of Mr. Romualdo, dumulog ako noon sa chairman ng LTFRB, pero hindi niya ako binigyan ng panahong ipaalam sa kanya ang problema. At sinabi lamang niya, alam ko at alam ni Mr. Romualdo na hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Habang hirap na hirap sa paghinga at nanginginig ang katawan ni Mr. Romualdo mula sa second floor ng LTFRB Central Office, nagtanong po siya sa akin, Colonel, buhay pa kaya ako kapag na-release ang aming van? Ang sagot ko lamang po sa kanya noon, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Nanawagan po kami noon sa ating mga kababayan gamit ang social media para sa financial support through GCash. Dala ng kagipitan, nagagamit ni Mr. Romualdo sa pampagamot at pampadialysis ang mga natatanggap niyang pera mula sa ating mga kababayan. Mr. Speaker, hindi namin nabuo ang 200,000 pesos na pangmulta sa LTFRB. Mr. Speaker, patay na po si Mr. Romualdo. Dala ang sama ng loob at pasakit na ginawa sa kanya ng mga tiwali at mga abusado sa kapangyarihan na kawani ng LTFRB Central Office. Mr. Speaker, God is good. Sa tulong at suporta ng ating mga kababayan, nakarating po tayo dito sa Kongreso at naging member ng 19th Congress. Maliban sa ating mandato bilang mga mambabatas, ay may kapangyarihan na tumugon sa iba't iba na nagdudulot ng problema at pabigat sa buhay ng marami nating kapwa Pilipino. Mr. Speaker, dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripas at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations governing land transportation at ang Executive Order number 202 of 1987, na pag-alaman po natin, illegal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Base po sa Executive Order number 202 na lumabas at nilagdaan ng ating Pangulo, dating Pangulo Corazon C. Aquino noong 1987, limitado lamang po ang kapangyarihan ng LTFRB para sa pagre-regulate ng prangkisa ng mga sasakyan at iba pang administrative functions kaugnay nito. Wala nang iba, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi lamang po tayo ang nagsasabi na walang kapangyarihan at iligal ang mga ginagawa ng kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Ganito rin po ang sinasabi ng Department of Justice, DOJ, sa inilabas nilang legal opinion na nilagdaan ni Honorable Secretary Jesus Crispin C. Remulla. Mr. Speaker, napag-alaman din po natin na illegal at hindi alinsunod sa Republic Act number 4136, ang Executive Order number 266 of 1987, ang matagal nang ginawa ng mga enforcers ng LTO at ng kanilang mga deputies enforcers na pag-i-impound ng mga sasabing lumabag ang driver o rider sa traffic laws, rules and regulations governing land transportation at mga sasakyan na sinasabi nilang kolorom. Ang mga enforcers po ng LTO at ang kanilang mga deputized enforcers ay maaari lamang mag-issue ng Temporary Operators Permit, TOP, o ticket sa mga motorista
na inaakusa nila ng paglabag sa batas trapiko o kolorom. Mr. Speaker, maaaring nakita po ng mga nanunungkulan noon na kailangang ma-impound ang mga sasakyan sa ilang mga paglabag sa batas katulad ng unregistered vehicle o expired ang registration, kolorom at iba pa. Kaya nagsulong sila ng executive order at inaproba naman ito ng dating Pangulo Corazon C. Aquino. Noong 1987, Mr. Speaker, lumabas ang Executive Order number 266 at sa Section 1 po nito ay ipinag-utos ang pagkakaroon ng dalawang service units sa LTO, ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service. Sa Section 2 ng Executive Order number 266 ay sinasabi na ipagpapatuloy lamang ng Traffic Enforcement Service ang powers at functions nito sa pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation. At sa Section 3, Paragraph B naman, ang Adjudication Service ng kapangyarihan to order the impounding of motor vehicles and confiscation of plates or the arrest of violators of laws, rules and regulations governing land transportation. Mr. Speaker, malinaw po na ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service ng LTO ay binigyan ng Executive Order number 266 ng magkahiwalay na kapangyarihan para higit na maging maayos ang kanilang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation. Tama at napakahusay ng mga gumawa ng Executive Order number 266 at dapat itong ipatupad ng pamunuan ng LTO sapagkat sa kasalukuyan, Mr. Speaker, hindi ito naipatutupad. Nagmimistulang sentensyador ang kanilang mga enforcers at mga deputized enforcers. Duda pa lamang at wala pa silang sapat na batayan, ini-impound na nila ang sasakyan na kanilang hinuhuli at binabaliwanalan nila ang powers and functions ng adjudication service. Ilan sa kanilang mga biktima, Mr. Speaker, si Mrs. Hernandez, na kasalukuyang naninirahan sa Laguna at dumalaw sa kanyang anak na may malubhang karamdaman sa Bicol Region. Nahuli po sila ng mga kawani ng LTO. Kinumpiska ang plaka ng sasakyan at ang lisensya ng driver. Nag-contest po sila, Mr. Speaker, pero denied na maraming beses. May nag-offer kay Mrs. Hernandez na dating Regional Director ng LTO at tumanggap ng 100,000 pesos. Pero wala pang resulta, namatay na ang nasabing dating Regional Director. Humingi po ng tulong sa akin si Mrs. Hernandez, pero ganun pa rin, denied pa rin ang ipinataw sa kanyang contest ng LTO. Mr. Speaker, ang kapamilya po ni Mrs. Hernandez na naging dahilan kung bakit sila pumunta sa Bicol Region ay patay na rin. At yung pong isang kasama niya na sakay sa van na buntis, nagdadalang tao, namatay din po ang anak niya na stress sa ginawang asal ng nasabing enforcer. Mr. Speaker, hanggang ngayon po, nasa LTO pa rin ang van ni Mrs. Hernandez at ang kanya pong driver ay mahigit ng 3 taon na walang hanap buhay. Maliban pa dyan, Mr. Speaker, may isang Bicolano taxi driver. May malubharing karamdaman ang kanyang ina. Nagpahatid sa Bicol. Unfortunately, nahuli sila ng enforcers ng LTO Region 5 at inakusan din ng paglabag na kolorom. In less than 1 week, Mr. Speaker, namatay din ang ina ng taxi driver. Maliban pa dyan, Mr. Speaker,
marami na pong humingi ng tulong sa atin ng mga driver ng van na nahuli at na-impound ang kanilang sasakyan. Kinumpiska ang lisensya ng driver at nawala ng hanap buhay. May nakaranas na rin po na dahil sa kagipitan, ang kanyang asawa ay napilitang mangibang bansa at doon maghanap buhay. Nakakalungkot, Mr. Speaker, na dahil sa maling trabaho ng LTO, ang nasabing driver ay iniwanan ng kanyang asawa at sumama na sa iba. Mr. Speaker, hindi na po mabilang ang mga kababayan nating drivers na nasira ang hanap dahil sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng LTO, kabilang ang mga drivers na inakasuhan ng pagmamaneho ng kolorom na sasakyan na kinumpiska ng lisensya at mga drivers na expired ang rehistro ng sasakyan na hindi nila pag-aari at dahil diyan po, kinumpiska ang kanilang lisensya at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang hanap buhay dahil ang mga may-aring sasakyan ay hindi nagsettle ng multa sa LTO. Mr. Speaker, noong 14-01, ilan sa mga nilalaman nito ang pag-i-impound ng sasakyan sa ilang mga paglabag, kabilang ang mga hindi rehistradong motor vehicles at mga kolorom na sasakyan. Mr. Speaker, tanging mga paglabag at mga kaukulang multa lamang ang mga nakasaad sa nasabing administrative order at hindi rin nabanggit dito na ang mga enforcers ng LTO at kanilang mga deputized enforcers ay may kapangyarihang mag-impound ng mga sasakyan. Sa makatuwid, Mr. Speaker, Executive Order number 266 ang dapat sundin ng LTO na walang kapangyarihan ang kanilang enforcers at mga deputized enforcers na mag-impound ng sasakyan, maliban kung dumaan sa due process at may kautusan sa kanila ang adjudication service. Mr. Speaker, kapareho ng LTFRB, ang ipinatutupad ng MMDA ay Act at ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Santa Rosa City, Binyan City ng probinsya ng Laguna at Santo Tomas City ng probinsya ng Batangas na pag-impound sa mga sasakyan na may paglabag sa batas trapiko, traffic code o ordinansa ay labag sa batas. Base po ito sa Section 62, Article 3 ng Republic Act number 136 na nagsasabi po, no provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict with the provisions of this act or prohibiting any deputy or agent of them to enforce this act within their respective territorial jurisdiction and the provisions of any charter to the contrary notwithstanding. Mr. Speaker, no one is above the law. Ang sino man, pribado o nanunungkulan o ahensya ng pamahalaan ang may kapangyarihan na hihigit pa sa idinidikta ng batas. Alam nating lahat ito, Mr. Speaker. Ang problema lamang po, may ilang mga nanunungkulan ang nakakalimot dito at ginagaya na lamang ang ginagawa ng iba. Mr. Speaker, may mga pamamaraan para panagutin ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas at mga ordinansa. Pero hindi po sa pamamaraang lumalabag rin sa batas ang mga tagapagpatupad. Hindi rin sa pamamaraang naabuso ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan. At hindi rin sa pamamaraang binibigyan pa nila ng armas ang ilang mga abusado at ilang mga tiwali nilang kawani sa pamamagitan ng maling pagpapatupad ng batas. Mr. Speaker, sa maling pagpapatupad na ginagawa ng mga nabanggit at mga nabanggit na lokal na pamahalaan na pag-i-impound ng mga sasakyan, marami sa ating mga kababayan ang napipilitang magsuhol
o magbayad ng multa kahit na questionable ang panghuhuli at pag-impound sa kanilang sasakyan. Ang iba naman sa kanila ay isinasakripisyo na lamang at hinaayaang naka-impound ang kanilang sasakyan. Una, wala silang pambayad na malaking halaga ng multa. Ikalawa, mahirap para sa kanila ang bumalik sa kanilang tahanan na walang sasakyan, lalo na kung taga-malayong lugar. Ikatlo, walang maayos na impounding facility ang LTFRB, LTO, MMDA, IAC at ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Santa Rosa City at Binyan City ng Laguna at Santo Tomas City ng Batangas. Nag-aalala silang masira ang kanilang sasakyan na nakabilad lamang sa sikat ng araw at nauulanan. Ikaapat, hindi madali ang mag-file ng contest o reklamo na walang sapat na kakayahan at walang pambayad sa abogado. Ikalima, Mr. Speaker, malaki ang abala at gasto sa kanila. Wala namang katiyakan na mananalo sila sa kanilang contest, tama at may katwiran man sila. Ito po ay base sa mga tunay na nangyayari. At ika-anim, Mr. Speaker, hindi kayang mag-contest o magreklamo ng mga truck drivers na nagmula at babalik pa sa Mindanao, sa Visayas o malayong parte ng Luzon. Mr. Speaker, kailangan po nating pigilan ang maling pagpapatupad ng batas, traffic code at ordinansa na ginagawa ng mga nabanggit na ahensya at mga nabanggit na lokal na pamahalaan. Una, huwag po nating hayaan na nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa ang mga kawaawa nating kababayan na umaasa at nagtitiwala sa atin. Ikalawa, bilang mga mambabatas, kailangan nating proteksyonan ang dignidad ng Kongreso sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nabanggit na ahensya at mga lokal na pamahalaan na ipinagwawalang bahala ang pagsunod sa batas na binalangkas at pumasa dito sa Kongreso. Ikatatlo, Mr. Speaker, walang ibang magtatanggol sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap, kundi tayo lamang na may kapangyarihan para pigilan ang mga ahensya at mga lokal na pamahalaan na hindi tama ang ginagawang pagpapatupad ng batas. At ikaapat, Mr. Speaker, kailangan natin pigilan ang maling pagpapatupad ng batas dahil mawawala ng silbi ang Kongreso sa mata ng taong bayan kung hahayaan lamang natin ang maling pagpapatupad ng batas na binalangkas at pumasa dito. Mr. Speaker, sa ngalan po ng tamang pagpapatupad ng batas, tunay na serbisyo at paglilingkod, hinihiling at minumungkahi po natin sa chairman ng LTFRB, Attorney Chopilo Guadis III, sa hepe ng LTO, Attorney Vigor Mendoza II, sa head ng IAC, sa acting chairman ng MMDA, Attorney Dondon Artes, at sa mga honorable mayors ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Santa Rosa City at Binyan City ng Laguna, at Santo Tomas City ng Batangas ang mga sumusunod. Una, ripasuhin po nila ang Article 3, Section 62 ng Republic Act number 4136 at Executive Order numbers 202 at 266, Series of 1987 at Joint Administrative Order number 2014-01 at ipatigil nila ang maling panghuhuli at pag-i-impound ng mga sasakyan na ginagawa ng kanilang mga kawani. Ikalawa, Mr. Speaker, iparelease nila ang mga sasakyan na sa kanilang kustodiya dahil mali ang kanilang ginawang trabaho at pagpapatupad ng batas. Maawa po sila sa mga kapwa natin Pilipino na nasisira ang sasakyan sa ilalim ng sikat ng araw at mga pag-ulan. Ipakita at iparamdam natin sa ating mga kababayan na tayo ay tunay na mga public servants.
Mr. Speaker, hindi po natin ipinagtatanggol ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan na lumalabag sa batas, ordinansa at iba pa. Ang hangad lamang po natin ay tamang pagpapatupad ng batas para sa kanila upang mapigilan ang mga pang-abuso at mga perwisyo na dinadanas ng mga kapwa natin Pilipino. Mr. Speaker, magsusumiti po tayo ng House Resolution in aid of legislation para mabigyan na rin ng agarang aksyon ang ating mga nabanggit na problema at nang maging mas maayos pa ang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation para sa minamahal nating mga kababayan. Mr. Speaker, at sa ating mga kapwa public servants, maraming salamat po sa ibinigay ninyong oras sa